April 16, 2022, Sabado ng umaga, nagsimula ang araw ng mga taga New York City sa malamig at tahimik na kapaligiran. Lagpas na alas 7, si Glenn, isang residente ng Queens na naglalakad ng dahan-dahan kasama kanyang aso sa bangketa. Ninanamnam ang kanyang weekend gaya ng nakasanayan. Ngunit pagliko niya sa isang pamilyar na kanto, biglang huminto ang kanyang aso. Tumayo ang mga tenga at umungol habang nakatitig sa isang itim na hockey bag na nakatiwangwang sa gilid ng kalsada. Lumapit si Glenn at nakita ang bag na nakatagilid at sa gilid ay may tumatagas na pulang dugo. Noong una inakala niya na bangkay lang ng isang pusang gala o asong itinapon ng basta-basta. Sinubukan niyang sipain ng dahan-dahan ang bag gamit ang kanyang paa, ngunit may kabigatan ito. At dahil sa kuryosidad, yumuko si Glenn at dahan-dahang binuksan ang zipper. Sa mismong sandaling yon, isang pares ng maputlang paa ng tao ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa unang ilang segundo, hindi agad matanggap ng isip ni Glenn ang kanyang nakita. Akala niya ay manikin lamang yon na itinapon ng kung sino. Pero nang tuluyan niyang nabuksan ang zipper, bumulaga ang matinding katotohanan. Napasigaw si Glenn ng mura dahil sa sobrang pagkabigla, saka agad kinuha ang kanyang cellphone at tumawag sa 911. Pagkatapos matanggap ang tawag, dumating mga pulis sa lugar bandang 8:11 ng umaga. Nalaman nila na ang itim na hockey bag ay may lamang bangkay ng isang babae. Ayon sa investigasyon ng medical examiner, ang biktima ay nagtamo ng matinding sugat sa leeg, dibdib, braso at iba pang bahagi ng katawan, sanhi ng matalim na bagay. Umabot sa 58 saksak ang tinamo ng biktima. Pagkatapos siyang patayin, ibinaluktot ng salarin ang kanyang katawan at ipinasok sa isang maleta. Kahit wala siyang dalang identity card, mabilis na nakakita ng mahalagang pahiwatig ang mga pulis. Dahil sa mga naputol na katawan ng biktima, maraming dugo ang lumabas at tumagas mula sa bag na nag-iwan ng pulang mancha sa semento ng kalsada. Nakita ng mga pulis na maaaring ito maging susi sa pinagmulan ng kaso, kaya nagsimula sila ng masusing paghahanap. Naglakad sila sa gilid ng kalsada, nakatutok ang mga mata sa tuyong itim na bakas ng dugo sa semento. Matapos ang masusing pagsubaybay, dinala sila ng paghahanap sa isang bahay na may layong 2.5 miles mula sa lugar kung saan natagpuan ang bag sa 72-24 Juno Street. Isa itong marangyang 3 palapag na mansyon na nagkakahalaga ng $2.1 million o kulang-kulang 120 million sa peso. At ang mga nakatira sa mansyon na yon ay sina Howard Klein at ang misis nitong si Ursula Gall, kasamang 2 anak na lalaki na sina Leo 13 years old at Jamie 17 years old. Pagdating nila, kumatok ang mga pulis na ilang beses sa pinto pero walang sumagot mula sa loob. Kaya nagpasya silang umikot sa likod ng bahay para mag-imbestiga. Nang silipin nila ang loob sa mga bintana, wala silang nakitang tao. Pero ang mahalagang detalye ay ang bakas ng dugo na kanilang sinusundan mula pa sa daan ay hindi huminto sa kalsada dahil patuloy itong nagmarka hanggang sa labas ng bahay. Dahil sa malinaw na ebidensya, nagsimula maghinala ang mga pulis na maaaring si Ursula, ang babae ng pamilyang ito, ang biktima. At mas nakakatakot dahil maaaring nagtatago pa sa loob ng bahay ang salarin. Matapos ang patuloy na pagkatok at walang sumasagot, napilitan ng mga pulis na pasukin ang loob ng bahay. Pagkapasok nila, agad nila nakita ang kaunting dugo sa may pasukan ng basement sa unang palapag na bumuo ng pulang bakas pababa. Habang bumababa sila sa basement, mas luminaw ang krimen. Hindi lang mas maraming bakas ng dugo ang kanilang nakita, kundi nakatagpo rin sila ng isang kutsilyo mula sa kusina. Malaki ang posibilidad na ang kutsilyo ang ginamit na sandata sa krimen. Kapansin-pansin din na buo at walang sira ang lahat ng pinto at bintana ng bahay. Walang bakas ng puwersahang pagpasok mula sa labas. Bukod pa rito, wala ring nawawalang gamit. Dahil dito, mas lumakas ang hinala ng mga pulis na ang salarin ay posibleng taong kilala at pinagkakatiwalaan ng biktima. Ang 58 saksak sa katawan ng biktima ay hindi lamang nagpapakita ng matinding kalupitan, kundi naglalantad din ng malalim na emosyon at matinding galit na nagtulak sa salarin na gawin ang ganitong karumal-dumal na krimen. Habang nagpapatuloy ang maselang investigasyon sa basement, nakatagpo naman ng isa pang mahalagang ebidensya ang ibang mga pulis sa ikatlong palapag. Sa attic, nakita nila si Leo na litong-lito ang itsura at nakapajama pa, walang sapatos at gusot ang buhok na parang kagigising lang. Nang tanungin siya ng mga pulis, lumabas na wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayari sa paligid niya. Sa boses na halatang bagong gising pa,
Ipinaliwanag ni Leo na ang kanyang ama ni si Howard at kuya niyang si Jamie ay pumunta sa Oregon ng mas maaga, habang ang kanyang ina na si Ursula ay lumabas kagabi para manood ng concert. Dahil nakasanayan na niyang matulog ng maaga, wala siyang ideya kung nakauwi pa ang kanyang ina. Dinala ng mga pulis si Leo sa istasyon para tanungin, ngunit makalipas lamang ilang oras, tuluyan nang itinanggal ng mga investigador ang posibilidad na may kinalaman si Leo na 13 taong gulang pa lamang sa malagim na pagkamatay ng kanyang ina. Kasabay nito, opisyal na kinumpirma ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya ay si Ursula, 51-year-old at may-ari ng bahay kung saan naganap ang krimen. Ipinanganak siya noong September 12, 1970 sa Austria, sa isang may kayang pamilya. Bata pa lamang siya, ipinakita na niya ang kanyang hilig sa musika at pagnanais na tuklasin ang mundo sa pamamagitan ng paglalakbay. Noong 1994 sa edad na 23, matagumpay niyang natapos ang kanyang International Business Administration Program sa prestihiyosong Budapest School of Economics. Sa isang Christmas party sa kanilang lugar, nakilala niya si Howard, isang batang matalino, may talento at ambisyoso. Sa mga panahong iyon, 25 taong gulang pa lamang si Howard at nagtatrabaho sa isang investment bank sa Budapest. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa, agad na umusbong ang pag-ibig. Upang pagtibayan ang kanilang bagong relasyon, nagpunta sila sa isang hindi malilimutang bakasyon sa Thailand. Nang gawin ni Howard ang malagang desisyon na bumalik sa US para ipagpatuloy ang master's degree sa finance sa prestihiyosong Columbia University, hindi niya nakalimutang anyayahan si Ursula na samahan siya sa bagong yugto ng kanyang buhay at formal na nag-propose dito. Pagkatapos maging opisyal na mag-asawa, sabay silang nanirahan sa Manhattan, New York. Doon sinimulan ni Howard ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na kumpanya para sa financial consulting, habang si Ursula naman ay buong pusong nakatuon ng kanyang oras sa pag-aalaga ng pamilya. Pagkatapos ipanganak ang kanilang unang anak na si Jamie, tumigil si Ursula sa pagtatrabaho at naging full-time na may bahay. Makalipas ang 4 na taon, isinilang na naman ang pangalawang anak na si Leo. Sa mahigit 20 years na pagsasama nila ni Howard, namuhay ang kanilang pamilya na talagang kinaiinggitan ng marami. Madalas silang bumabiyahe at nakarating sa iba't ibang bansa sa Europa at Asia. Sa mata ng mga kaibigan at kapitbahay, mabait ang buong pamilya at hindi nakikipag-away sa kahit sino. Kaya naman nung kumalat ang balita tungkol sa pagpatay kay Ursula, lubos silang nabigla. Hindi makapaniwala ang mga kapitbahay na si Ursula na kahapon lang ay masaya nilang binabati ay ngayoy biktima ng isang napakabrutal na krimen. Ang katotohanan, isinilid siya sa isang hockey bag na parang isang bagay na walang halaga, ay nagbigay sa lahat ng pakiramdam na para silang nasa isang horror movie. Binalot ng takot ang buong kapitbahayan nang maisip nila na ang pumatay ay nasa paligid pa, maaring ilang metro lang ang layo mula sa kanilang mga bahay. Sa paningin ng lahat ng nakakilala kay Ursula, siya ay larawan ng isang mabait na babae na buong puso niya inaalay ang sarili sa kanyang pamilya at mga anak. Nagkaroon ng mahalagang progreso ang investigasyon ng mga pulis na isa-isa nilang kapanayamin ang mga kapitbahay sa lugar. Isang kapitbahay na nakatira sa tapat ng bahay ni Ursula nagsabi na noong mismong araw ng krimen, nakarecord ang kanilang security camera na isang kahina-hinalang pangyayari. Ang oras na nakarecord ay 4:30 ng umaga, Sabado, kung saan madilim pa ang paligid at tanging mahinang ilaw ng poste lamang ang nagbibigay liwanag. Sa video footage, makikita ang isang lalaki nakasuot ng itim na damit na nagmamadaling naglalakad. Sa likod niya, isang itim na maleta hinihila sa kalsada. Ang higit na nakakuha ng atensyon ng mga pulis ay ang hugis at laki ng maleta sa video na eksaktong tumutugma sa ebidensya na tagpuan nila sa crime scene. Batay sa ebidensya mula sa security camera, malakas ang paniniwala ng mga pulis na ang laman ng maleta na hinihila ng misteryosong lalaki ay ang bangkay ni Ursula. Ang lalaki na nakaitim ay agad na naging pangunahing suspect sa listahan ng pulis. Ang susunod na hakbang ay ipaalam sa pamilya ng biktima ang masaklap na balita. Nakipag-ugnayan ang pulis kay Howard upang ipabatid ang malagim na sinapit ng kanyang misis. Nang matanggap niya ang tawag na ito, kasama niya ang kanyang 17-year-old na anak na si Jamie sa isang college tour sa Oregon bilang paghahanda ni Jamie para sa college entrance exams sa susunod na taon. Pagkarinig ng balita, agad na kinansela ng mag-ama ang lahat ng natitirang plano at nagmamadaling nag-ayos ng pinakamabilis na lipad pabalik ng New York.
Pareho silang labis na nabigla at hindi makapaniwala sa biglaang trahedya. Sinuri rin ng mga pulis ang lokasyon ng kanilang mga cellphone at ang kompletong listahan ng kanilang biyahe. Lumabas sa investigasyon na gumamit si Howard ng kanyang cellphone para mag-post sa Twitter bandang 1:36 ng madaling araw ng Sabado, eksaktong oras kung kailan naganap ang krimen at nakumpirmang nasa Portland, Oregon ang lokasyon niya. Ang layo ng Portland at New York ay humigit kumulang 2,800 miles. Kaysa pinakamabilis ng biyahe gamit ang eroplano, aabutin pa rin ng mahigit 5 oras na tuloy-tuloy ang lipad. Nang ikumpara ito sa oras ng pagkamatay ni Ursula na tinutukoy ng medical examiner sa pagitan ng 12:20 at 1 a.m., malinaw sa mga pulis na imposibleng naroroon sina Howard at Jamie sa crime scene. Dahil sa malinaw na ebidensya, mabilis na tinanggal ang mag-ama sa listahan ng mga sospek. Mas mahalaga, nagbigay pa si Howard ng isa pang mahalagang pahiwatig. Sinabi niya na noong madaling araw ng Sabado, sa mismong oras ng krimen, nakatanggap ang kanyang telepono ng sunod-sunod na messages mula sa cellphone ng kanyang asawang si Ursula. Ang nilalaman ng mensahe ay, "Your wife put me in jail years ago. Now I'm back. Don't call the police or I kill your whole family. Your family is the next target." Para bang ang mga mensahe ay ipinadala ng mismo pumatay kay Ursula matapos siyang patayin. Pero sino kaya ang taong yon at anong galit ang meron siya laban kay Ursula? Karaniwan kapag pinatay ang isang misis, ang unang pinaghihinalaan ay ang kanyang mister. At kahit idiniklara na ng mga pulis na walang kinalaman si Howard sa pagkamatay ng kanyang misis, hindi ito pinaniniwalaan ng media. Patuloy nila itong sinusundan at hindi tinatantanan. Sa mga unang araw matapos ang krimen, naging tila walang katapusang bangungot ang buhay ni Howard. Kinakailangang tiisin ang 24 hours na pagbabantay ng mga reporter. Lagi may nakatutok na kamera saan man siya magpunta. Samantala sa panig naman ng mga pulis, naharap sila sa malalaking balakid sa investigasyon. Kahit may mga mahalagang pahiwatig mula sa surveillance footage at misteryosong mga messages sa cellphone, mabagal pa rin ang pag-usad ng kaso, dahilan para maging balisa ang pamilya ng biktima at ang publiko. Upang mas malinaw ang buong pangyayari, pinalawak ng mga pulis ang investigasyon at kinontak ang lahat ng tao sa paligid ni Ursula mula sa pamilya, mga kaibigan hanggang sa iba pang koneksyon niya sa lipunan. Sa masusing pangangalap na impormasyon, unti-unti nilang nabuo ang kabuang larawan ng huling araw ng buhay ni Ursula. Noong April 15, 2022, Biyernes, isang araw bago ang trahedya, ikinuwento ni Ursula sa kanyang mga kaibigan at anak na si Leo ang kanyang plano para sa weekend. Ayon sa kanya, gagamitin niya ang libreng oras para manood ng isang opera sa prestihiyosong Lincoln Center sa Manhattan, kasama ang ilang malalapit na kaibigan. Ngunit nasiyasatin ng mga pulis ang tala ng mga kontak sa telepono ni Ursula. Nakatuklas sila ng nakakagulat na impormasyon. Ang babaeng kilala ng lahat bilang isang mabait na ina na buong puso nag-aalaga sa kanyang pamilya ay may itinatago palang ibang aspeto ng buhay na hindi inakala ni numan. Totoo ngang nasa Lincoln Center siya at nanood ng opera, gaya ng sinabi niya sa kanyang pamilya. Ngunit habang nanonood, nakipag-ugnayan siya sa 3 magkaibigang lalaki gamit ang kanyang telepono. Ang mahalaga, wala ni isa sa 3 ito ang kanyang mister na si Howard. Upang igalang ang pribadong buhay ng biktima at maiwasan ang dagdag na pinsala sa kanyang pangalan, pinili ng mga pulis na huwag ilabas ang nilalaman ng kanilang pag-uusap. Pagkatapos ng concert, sumakay ng subway si Ursula pabalik ng Queens bandang 11:30 ng gabi. Ngunit sa halip na umuwi agad para magpahinga, dumiretso pa siya sa isang lugar. Ang Steinhaus ay isang maliit at maaliwalas na bar sa kanilang lugar at isang paborito niyang puntahan. Karaniwan na raw ito para kay Ursula na pagpasok niya ay umu-order siya ng paborito niyang cocktail at naupo sa kanyang nakasanayang mesa sa sulok ng bar upang mag-isa at namnamin ang tahimik na gabi. Ayon sa bartender, umalis si Ursula mula sa Steinhaus bandang 12:20 ng madaling araw ng Sabado. Noong oras na yon, normal ang lahat kay Ursula. Wala siyang ipinakitang pag-aalala, takot o anumang kakaibang kilos. Batay sa timeline na ito, bumuo ang mga pulis na isang palagay tungkol sa huling minuto ng buhay ni Ursula. Inakala nila na mga 10 minuto matapos niya makarating sa bahay, bandang 12:30 ng umaga nagsimula na ang trahedya.
At dalawang posibleng nangyari. Una, maaring siya mismo ang nagbukas ng pinto para papasukin ang salarin o kaya naman, maaring nakuha ng salarin ang eksaktong susi na nakatago sa barbecue area sa likod ng bahay. Ano man ang paraan, malinaw na isa lang ang ibig sabihin nito. Ang pumatay ay isang taong lubos na pamilyar kay Ursula. Kilala ang kanyang mga nakasanayan at ang ayos ng kanilang bahay. Pagpasok sa bahay, bumaba sila pareho sa basement na kalaunan ay naging mismong lugar ng krimen. Doon nagkaroon ng tensyonadong pag-uusap, marahil at matinding pagtatalo. Mabilis na lumala ang sitwasyon at nawalan sa kontrol. Dahil sa matinding galit, umakyat ang salarin sa kusina, kumuha ng kutsilyo mula sa kanilang gamit at bumalik sa basement upang isagawa ang mabangis na krimen. Sa 58 sunod-sunod na saksak, hindi na nakaligtas si Ursula kaya agad na binawian siya ng buhay. Matapos ang krimen, kinuha ng salarin ang cellphone ni Ursula at nagpadala ng mga banta kay Howard. Malinaw na layunin niyang iligaw ang investigasyon ng mga pulis. Pagkatapos ay isinilid niya ang bangkay ni Ursula sa isang maleta at bandang 4:30 ng umaga lumabas siya ng bahay. Naglakad siya ng halos 1 oras, hinihila ang maleta na may lamang katawan ng biktima sa mga tahimik ng kalsada hanggang sa makarating sa lugar malapit sa Forest Park. Nang matiyak niyang walang nakakakita sa kanya, itinapon niya ang bag sa tabi ng kalsada at saka naglaho. Sa masusing paghahanap ng pulis sa Forest Park, may nakita silang mahalagang ebidensya. Natagpuan nila isang jacket na may mantsa ng dugo at matapos suriin na kumpirma na ang dugo ay tumutugma sa DNA ng biktima na si Ursula. Pinatibay nito ang hinala na matapos itapon ang bangkay, itinapon din ng pumatay ang maduming jacket sa park. Para makahanap ng mahalagang bakas, nakatuon ang mga pulis sa pagsisiyasat sa 3 lalaking nakontak ni Ursula nung gabing nanood siya ng opera. Mabilis na nagbunga ang investigasyon na isa sa kanila ay umagaw ng pansin. Ang lalaking ito ay dati na nagtrabaho bilang handyman ng pamilya ni Ursula. Nang mabanggit ang salitang handyman, agad naalala ng isang opisyal ang isang maliit ngunit mahalagang detalye sa bahay ng biktima. Isang note na nakadikit sa ref na may nakasulat na "Find a new handyman." Ngunit bakit nga ba kailangan ni Ursula ng bagong handyman? Ano ang nangyari sa dati niyang tauhan at bakit kailangan siyang palitan? Ang maliit na clue na ito ay nagbukas ng bagong direksyon para sa investigasyon. Nang silipin ang nakaraan, nalaman ng mga pulis na 2 taon bago ang krimen, nagkaproblema ang pamilya ni Ursula sa kanilang air conditioning system. Upang maayos ito, tumawag sila ng isang lokal na handyman. Ang taong yon ay si David Bonola, 44-year-old na mula sa Mexico. Hindi naging maganda ang nakaraan ni David. Noong 2001, pumasok siya ng iligal sa Amerika at 2 dekada siyang nanirahan ng palihim sa komunidad ng mga imigrante. Pagsapit ng 2022, gumuho ang kanyang buhay pamilya. Dahil sa mga hindi na maayos na problema, napilitan siyang gumawa ng isang masakit na desisyon. Iniwan niya ang kanyang asawa at 2 anak para manirahang mag-isa sa Richmond Hill, Queens. Ang bahay ni David ay hindi kalayuan sa bahay ni Ursula. Sa masusing pag-aaral ng mga messages at tawag, natuklasan ng mga pulis na sa loob ng nakalipas na 2 taon, si David ay hindi lang basta nagtatrabaho bilang taga-ayos ng aircon. Ang una nilang profesional na ugnayan ay nauwi sa isang komplikado at hindi tamang personal na relasyon. Madalas magpakita ng espesyal na atensyon si David kay Ursula sa social media. Nag-iiwan siya ng mga komento sa mga larawan ni Ursula sa Facebook gamit ang wikang Espanyol para magpahayag ng damdamin at pagmamahal. Umabot ng 2 taon ang bawal na relasyon na ito, puno ng hiwalayan at balikan, kaya naging magulo at hindi matatag ang kanilang samahan. Ang huling mahalagang pangyayari sa relasyon nila ay ang pinakabagong hiwalayan 2 linggo bago mangyari ang krimen. Tila nagpasya si Ursula na tuluyan ang tapusin ang relasyon dahil sa nakakaalarmang impormasyon tungkol kay David. Hindi pala siya isang ordinaryong tao na may maayos na ugali. Yun ay dahil paulit-ulit na siyang inakusahan ng panghaharas at pag-stalk sa mga babae. Naging malaking tagumpay ang investigasyon na magdesisyon ng mga pulis na suriin ang lahat ng security camera sa lugar kung saan nakatira si David. Ang masusing pagtrabaho ng mga pulis ay nagbigay ng mahalagang resulta. 6:05 ng umaga ng Sabado, mismong araw ng krimen, malinaw lumabas ang larawan ni David sa surveillance camera. Nakaitim siyang maskara na takip ang mukha at nang mamadaling naglalakad papunta sa kanyang apartment.
Ang oras na ito ay tumugma sa kuha ng CCTV noong 4:39 ng umaga na nakuha na ng mga pulis. Kung 4:30 ng umaga palabas pa lang si David mula sa bahay ni Ursula, nabuo pa ang kanyang suot kasama ang jacket. Halos 1.5 oras ang sapat para makalakad siya mula sa bahay ng biktima pabalik sa kanyang tirahan. Pinakamahalagang detalye sa video ng 6:05 ay ang kondisyon ng kaliwang kamay ni David. Kitang-kita na ito'y sugatan at may bedda. Mahalaga itong pisikal na ebidensya na direktang konektado sa kaso. Kaya naman hindi minaliwala ng mga pulis ang clue na ito. Nagsagawa rin sila ng pagsusuri sa lahat ng medical facility sa lugar. Sa tuloy-tuloy na pagsisikap, natuklasan nila na nagpagamot si David sa CTMD Clinic. Ang doktor na tumingin sa kanya ay nagbigay ng detalyadong impormasyon sa mga pulis. Ayon sa doktor, may malalim na hiwa ang kamay ni David noon at mataas ang panganib na maimpeksyon. Para masiguradong kaligtasan ng pasyente, nagbigay siya ng referral letter para ilipat si David sa kalapit na ospital para sa mas espesyal na gamutan. Kahit marami ng ebidensya at si David ay malinaw na pangunahing suspect, na natiling maingat ang mga pulis. Sa halip na agad siyang hulihin, gumamit sila ng dalawang taktika. Una ay humingi sila ng search warrant mula sa korte para magkaroon ng matibay na legal na batayan. Sa kabilang banda, naglunsad din ang mga pulis ng lihim na pagbabantay para masubaybayan ang lahat ng galaw ni David. Dumating ang pagkakataon para makakuha ng dagdag na ebidensya noong April 19, 3 araw matapos ang krimen. Araw yon ng koleksyon ng basura sa lugar kung saan nakatira si David. Matagal nang minamanmanan ng mga pulis ang lugar. Nang hapon na yon, dumating ang truck ng basura ayon sa nakatakdang oras. Hindi inalis ng mga investigador ang tingin sa bawat kilos ng mga basurero habang kinukuha nila ang basurahan ni David. Pagkatapos makompleto ng truck ang trabaho at paalis na, agad itong hinarang ng mga pulis sa kalapit na kalsada. Hindi sila nag-aksaya ng oras at agad na nagsimulang maghalongkat sa mabahong basura. Hindi na sayang ang kanilang pagsisikap. Nakita nila sa basura ang isang pares ng brown na work boots na itinapon ni David, kasama na ilang puting plastic bag na may mga kahina-hinalang gamit. Itong mga pisikal na ebidensya na matagal ang hinahanap ng mga pulis. Ang resulta ng forensic test ay nagdala ng mahalagang balita. Ang mga mantsa ng dugo sa work boots matapos ang masusing pagsusuri ay nakumpirmang kay Ursula. Sa loob ng puting plastic bag, natagpuan din ang ginamit ng mga benda para gamutin ang sugat ni David sa kanyang kamay. Mas mahalaga pa, nakita rin nila ang isang short sleeve shirt na may mantsa ng dugo. Hindi na matatawaran ang mga ebidensya ng pagkakasangkot ni David sa krimen. Dahil sapat na ang mga ebidensya, handa na ang mga pulis para sa pinakamahalagang hakbang. Kinabukasan, April 20, inilunsad ang malaking operasyon para sa pag-aresto. Dose-dose ng mga pulis na may dalang legal na search warrant ang pumalibot sa apartment kung saan nakatira si David. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Bago pa man simulan ng mga pulis ang kanilang plano, lumabas si David na tila kalmado. Siya mismong lumapit sa isang police car na nakaparada malapit at sinabi sa mga pulis na naghahanda ng gamit na, "Narinig kong hinahanap niyo ako." Ang tila voluntaryong pakikipagtulungan na ito ay hindi nakapagpaurong sa mga pulis. Agad nila na isinagawa ang standard ng proseso ng pag-aresto. Sinuotan si David ng puting protective vest para sa kanyang kaligtasan at dinala siya sa himpilan para sa opisyal na interogasyon. Nang nakaupo na si David sa harap ng mga investigador sa interrogation room, hindi siya nag-atubili o nagtangkang itago ang katotohanan. Sa kanyang kalmadong boses, nagsimula siyang magsalita at ikinuwento ang buong kwento tungkol sa komplikadong relasyon nila ng biktima. Inamin ni David na sila ni Ursula ay mayroong sikretong relasyon na tumagal ng mahigit 2 taon. Pero hindi ito naging matatag. Paulit-ulit sila na naghihiwalay at nagkakabalikan rin. Noong unang bahagi ng April 2022, muli nagpasya si Ursula na tuloy nang tapusin ang kanilang relasyon. Ngayon ay mas desidido siya kaysa sa dati, bagay na hindi matanggap ni David. Hindi niya kayang pakawalan at hayaan na lang na matapos ang lahat. Gabi ng April 16, sa huling pag-asang maibalik pa ang kanilang relasyon, gumawa si David ng isang kabigla-biglang desisyon. Bandang 12:30 ng madaling araw, nakapasok siya sa bahay ni Ursula at sinubukang kumbinsin itong baguhin ang isip. Ang ikinakabahala ni Ursula dahil ang kanyang anak na si Leo ay natutulog sa taas. Para hindi magising at hindi malaman ng anak ang masakit na katotohanan,
Pinili ni Ursula na dalhin si David sa basement upang doon pag-usapan ang lahat. Sa nakatagong lugar ng basement, mabilis na nauwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang usapan. Nanindigan si Ursula at sinabing hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Matatag at buo na ang kanyang loob at tinanggihan niya ang lahat ng pakiusap at pangungumbinsi ni David. Hindi matanggap ni David ang malinaw na pagtanggi, kaya sa sobrang galit ay nawalan siya ng kontrol. Lumabas siya ng basement, pumunta sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Bumalik siya sa basement na may dalang sandata at doon ginawa ang malupit na krimen. Paulit-ulit niyang sinaksak si Ursula sa kanyang matinding galit. Matapos ang krimen, kinuha ni David ang cellphone ni Ursula at nagpadala ng mga banta kay Howard, ang mister nito na nasa malayong lugar. Ang pakay niya ay mag-iwan ng maling bakas para iligaw ang magiging investigasyon ng mga pulis. Itinuloy ni David ang kanyang pag-amin at sinabi na matapos ang krimen, nagsaliksik siya sa bahay at nakita ang hockey bag na pag-aari ni Leo. Ginamit niyang bag na ito para ilagay ang katawan ni Ursula. Sa kanya ito kinaladkad sa madilim na kalsada hanggang makarating malapit sa Forest Park kung saan niya itinapon ang katawan. Sa unang bersyon ng kanyang kwento, parang kapani-paniwala ito at tugma sa karamihan ng ebidensya na nakalap ng mga pulis. Pero kinabukasan biglang nagbago ng buo ang sitwasyon. Bigla ring binago ni David ang kanyang pahayag at naglabas ng ibang bersyon tungkol sa motibo at pangyayari. Sa pangalawang bersyon, itinanggi niya na pumunta siya sa bahay ni Ursula para ayusin ang kanilang relasyon. Ang dahilan daw niya sa pagpunta nung gabing yon ay para harapin si Ursula tungkol sa isa pang seryosong issue. Inakusahan niya si Ursula na sinadya raw nitong ipasa sa kanya ang sakit na HIV at gusto niya itong tanungin tungkol dito. Ayon sa bagong kwento, pagkatapos ng mainit na pagtatalo sa basement tungkol sa HIV, si Ursula raw mismo ang nagpasimula ng karahasan. Siya raw ang umakyat sa kusina, kumuha ng kutsilyo at nagbanta na papatayin si David. Sinabi ni David na sa ganong sitwasyon, napilitan siyang lumaban para ipagtanggol ang sarili. Nakuhang maagaw ni David ang kutsilyo mula sa kamay ni Ursula at aksidenteng napatay niya si Ursula dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Sa interpretasyon nito, sinubukan ni David na ipakita ang sarili bilang biktima ng pag-atake at hindi bilang mamamatay tao. Ayon sa kanya, ang pagkamatay ni Ursula ay resulta ng self-defense. Noong April 2022 nang harapin niya ang kasong second-degree murder na isinampa ng mga pulis, sinabi ni David na hindi siya aamin na guilty. Pagkalipas ng 7 buwan, noong November 2, 2022, ayon sa payo ng kanyang abogado, sa wakas ay pumayag si David kahit nalabag sa kanyang loob sa isang plea agreement kasama ang mga piskal. Ang kaso niya ay binaba mula sa second-degree murder patungo sa first-degree manslaughter. Noong November 16, 2022, hinatulan si David na 44 years old ng mga oras na yon ng 25 years na pagkakakulong. Sa harap ng media, sinabi ng Police Chief Melinda na kahit sapat ang ebidensya at mataas ang tiwala ng mga pulis na makakakuha sila ng mas mabigat na parusa laban kay David, parehong pamilya ni Ursula at pamilya ni David ang nagnanais na matapos na agad ang trahedya na ito para makapagpatuloy sila sa kanilang buhay. Kaya't sa huli, pinili ng mga pulis na mag-compromise. Matapos ang kaso, maraming netizens ang nagturo ng sisi kay Ursula imbis na kay David. Inakusahan nila si Ursula na hindi tapat sa kanyang buhay at sinabing ang kanyang pagtataksil at pandilin lang sa mister ang nagdala sa kanya sa kamatayan. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!